Magandang umaga. Ito pong vlog natin sa ngayon ay napakahalaga para lamang natin malaman ano na ba nangyari sa flood control. Ayaw na ni Erwin Bendalo Tolpo, Eric Sylvester Tolpo na ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control. Bakit? Siyempre, unang dahilan is tinuro siya na pinadalhan siya ng pera galing sa flood control na 8 maleta. At yun ay dinala sa kanyang bahay sa Green Hills. At sabi pa nga ni Attorney Harry Roque, "Hoy, Tolpo, para ka makabahay sa Green Hills, dapat bilyonaryo ka. O bakit ka nagkabahay sa Green Hills?" Yun, ang totoo masagot yan si Erwin Tolpo. Pero kung usisain mo, ang dami po ninakaw niya na pera mula sa flood control, mula rin sa kanyang mga kutong na trabaho, mula rin sa kanyang sinasabi na pagiging DSWD niya. Marami siyang naipong pera doon. Ganon po siya ka magnanakaw. So ngayon, sinasabi ko na ganon siya ka magnanakaw sapagkat po ay bakit niya patawagan ako? Bakit siya magpapatawag sa akin? Na kung pwede, kahit magkano magbibigay siya sa akin. Basta itigil ko lamang ang kaso ko na kuwaranto laban sa kanya. Bakit? Basta itigil ko lamang Bakit? Sagutin mo ko, Erwin Tolpo. Ngayon, hindi magagalaw ang investigasyon sa hearing sa kuwaranto laban sa iyo dahil kakampi mo ang majority. Yan ang pinaka-problema dyan sa Senado. Kapag wala kang kakampi, hindi matutuloy ang iyong mga sinasampang kaso. Binilismis pa nga nila eh. What is looting? Diyan ay kamuhi-muhi, pasensya na, Justice Marvic Lunen. Ikaw pa naman ang chairman ng Senate Electoral Tribunal. 3 kayo na galing sa Supreme Court at 6 sa Senado. Dinismiss ninyo ang kaso ko na kuwaranto at ang rason na ginamit ninyo ay kulang daw sa forma. Kulang ba yun sa forma, Justice Lunin, with all due respect? Na mayroon naman akong verification kompleto. Mayroon naman akong certified copy ng kanyang candidacy. Kompleto. Nagbayad naman ako ng 60,000 na filing fee. Kompleto. At may personalidad naman ako dahil ako'y butante. Kompleto, lahat. Bakit yung binasura? At pinirmahan ng lahat ng senador maliban lamang kay Alan Peter Cayetano. Nag-file ako ng motion for reconsideration. Hanggang ngayon wala pang action. Lalo na ngayon walang action. Kasi kakampi ni Erwin Tolpo ang Senate President na si Win Gatchalian. Yan po ang problema sa ating bayan. Tapos flood control, nakalusot ka na sa kuwaranto, lulusot ka pa sa flood control. So, pakinggan po natin si Erwin Tolpo sa kanyang interview kay John Philip Neri. Anong rason niya? Hindi daw naistorbo ang impeachment. Bagkus ay inaayos lang kung kailan mag-umpisa. Kung meron daw bagong sasabihin ang mga testigo, lalo na yung mga 18 at saka 22 na ngayon na ex-Marines at ex-Army, ay magsisimula. So, hindi pala bago yung aligasyon na naghatid sa iyo ng 8 maleta. Sinampahan mo pa ng kaso yung nagsasabi na naghatid sa iyo sa Green Hills ng maletang pera. At sinabi rin dito na ikaw ay nagpapakuha lagi ng babae. At yung 2 Marines na nagsusupply ng babae sa iyo ay kinasuhan mo pa. Tarantado ka. Ikaw naman kumantot, ikaw pang tirahin mo pa yung tao nagbigay sa iyo para masilbihan lang ang iyong pagkautog. Mr. Robust King ka din talaga. So ito po, pakinggan natin si Tolpo at saka sa kanyang interview sa kay
Diyan kay Philip Neri. Gago talaga. Naiwanan na tuloy ano. Ang problema po rito, yung sa impeachment, halata na nawala silang kapanalo kay Sara Duterte ayon po sa nilabas na ebidensya. Lumalabas po sa mga ebidensyang pinresenta na kaya pala nagsalita si Sara na kumausap na siya ng isang tao para patayin si BBM at saka si Lisa at saka si Tambaluslos ay dahil ay ito sa ilang kadahilanan. Ang unang dahilan na kung bakit ganon ay yung sinabi ng nag-interview sa kanya na si Princess Maui na may Operation Romanov na tinatawag na papatayin ang lahat ng mga lahi ng mga Duterte kasama si Sara. Kasama ang anak niya. Kasama yung asawa niya si Manasseh Carpio. So, ipagtanggol talaga dapat ni Sara yun. Kaya yun ang ginawa niyang biglaang sagot para lamang masawata ang balak na papatayin ang buong pamilya ng Duterte sa pamamagitan ng tinatawag na Operation Romanov. At bakit tinawag na Operation Romanov? Ito po ay dahil para malaman lang ng aking mahal na langga, ang Operation Romanov ay nanggaling po sa hari ng Russia. 1917. Pinatay po ang lahat ng pamilya ni Haring Romanov sa Russia. Siya, asawa niya, kanyang mga anak, kanyang mga apo. Pinatay ng lahat ng mga nagre-rebuilding mga komunista. Sila po Bolshevik. Sila po yung mga kasama ni Nikolai Lenin. So, yan po ang sinusunod nila ngayon. Dahil pinatay ng mga komunista, ang buong pamilya Duterte ay gusto rin gagawin sa pamilya ni Sara Duterte. Yan po. Dahil yan, bigla ang sagot, out of disgust or out of pretending, defending her family, her being a mother, her children, her own brothers, her father, her mother. Sinabi niya yun. Ang tawag niya bluffing, binlap niya para hindi itutuloy yung pagbibira sa kanya. At besides, yung ginagamit niyang rason ay kung ipatayin siya, ay papatayin din sila. Nothing will happen. It is just like, halimbawa, may naglalaro ka, tapos may taong umiistorbo sa'yo. Naglalaro ka, halimbawa, ng tungit, may nag-istorbo sa'yo. Tapos sinabihan mo, sinigawan mo naglalaro ka, nag-istorbo sa'yo. Putangin na ka, pag hindi ka tumigil dyan, papatayin kita. So, grave threat ba yan? Nang-istorbo sa laro ng tungit? Tapos ganon ang sabi nang nagsasalita na nagpalalaro. Hindi po yung grave threat. At sinuportahan po yung ganong conclusion ng pinakahuling kaso na dinesisyonan ni Justice Amy Lazaro Javier na kung saan si Pepito Garma E. Miguel ay inabsuelto ng Supreme Court sa sala na grave threat. Ang kanyang ginawa ay hinabol niya yung nanguha ng dalag at saka hito sa kanyang palayan. At sinabihan ng hinabol niya, nagsisigaw balik sa kanya mga hinabol niya, tauhan kami ni Jonathan de la Cruz. Tapos nagsalita naman si Garma, putang ina ng Jonathan de la Cruz, papatayin ko yan. Pag hindi ka tumigil dyan. Ganon, ang desisyon naman ni Amy Lazaro Javier, dahil wala sa senaryo, si Jonathan de la Cruz. At dahil nabanggit yun sa init, sa pagpalitan, parang road rage lang. Dahil nabanggit sa pagitan ng mga partidos na sakop sa isang road rage na nagdulot ng isang pag-init ng sitwasyon, yun po ay hindi death threat. Hindi yun tawag ng grave threat. So, the same manner, kay Sara, ay sinasabi niya may kondisyon na kung patayin siya, ay may kinausap na siya na papatay sa mga gustong papatay sa kanila. So, in the same manner, hindi yung grave threat. So, as it goes now, nakita natin ang ebidensya, pinalabas ang mga detalye na yun sa pamamaraan ng mga video na pinalabas na ng depensa, na kung saan, maliban dyan, ay nakita rin, nakita, nasaksihan ng buong bayan
na kung saan bago dyan ay pinahirapan ng House of Representatives si Zuleika Lopez na Chief of Staff ni Sara Duterte sa kanyang Office of the Vice President. Dagdag yan dahilan kung bakit nag-init si Sara Duterte. In other words, walang kwenta ang kaso na impeachment laban sa kanya. But despite that, pinagpatuloy pa rin ni Erwin Tulfo at ayaw niya sisimulan ang flood control investigation. Tara na, pakinggan natin yung interview kay Erwin Tulfo. In the public square. The man tasked to continue the Senate Blue Ribbon investigations into the flood control scandal and other cases is Senator Erwin Tulfo. Only in the second year of his first term in the Senate, he has been thrust into a high-profile and also high-risk position. Senator Erwin Tulfo, thank you for joining us in the public square. No, thank you for inviting me. Sen, yung mga critics ninyo, sinasabi, ang gusto lang naman ng new Senate majority, matakpan yung flood control. No? Tapos ngayon, may impeachment pa. Naku, makakalimutan na talaga. Let's address this squarely. That idea or that thought was very, very wrong from the start, yung sinasabi nila. Because what we did was like, we had a Blue Ribbon meeting. Kasi hindi pa Mali daw para sabihin na pinabayaan niya na yung flood control investigation. O anong sagot niya? Anong rason niya? convene yung Blue Ribbon as a Blue Ribbon committee because it has to be on the floor sa plenary. Okay. Then the memberships, etc. Sure. Okay. So, hindi ka makapag-convene. What they did, yung kay Senator Marcoleta, was like mali because hindi na-convene sa floor. Mali daw. Or then, walang membership. Parang press Mali daw, walang membership. Putangin na mo. con nga daw. Exactly, yung una. So what we did on our meeting, we invited them. Yung sinasabing 18 ex-security guards or bodyguards of Saldico, we invited them. Yeah. So when we had a meeting, we invited them. They even went here. I really thought na they would go to our meeting because we invited them, only to find out na they went upstairs instead and nagpa-press con doon. Tapos we waited and we sent an invitation. We sent somebody verbally to go there na, inaantay kayo po ng Blue Ribbon meeting. Sinungaling ka. Tinigil mo ang meeting na sinasabi mo para magsampa ka ng libel laban doon sa ilang mga marin. Ayaw naman bumaba. Actually, Ano ba baba? Ikaw ang nag-preside. Hindi ka pwede mag-preside kasi ikaw ang inaakusa. Mali yun. John, we're ready. I mean, we're not hiding anything. Okay. If it has to continue the hearing on flood control investigation, we will do that. And we will. Mahirap kapag ang naging senador natin ay may history ng panluloko, history ng panggaganso, history ng pagnanakaw. At gagawin mo siyang investigador, anong mangyari? Unang-una, wala kang edukasyon na maeksakto. Naghilig ka lang ay mag-uhido-uhido sa ginagawa mo. Hanggat sa magsigaw ka ng bendalo-bendalo. Anong klase? Continue to do that. Kaya nga the plan was after this Blue Ribbon hearing sa session on the 26th of this month, dahil opening na naman na session yun, this will be brought to the plenary. We will announce the members. Okay. As a matter of fact, everybody's a member now of the Blue Ribbon. I am the chairman. Senator Pangilinan will be the vice chair. Now, the plan is siya ang mag-head ng subcommittee that will be handling flood control. So, wala tayong tinatakpan dito. Ongoing yan. Ongoing. And this is only because you figure in that very flexible script na kunwari may natanggap daw and all that, no? So parang Tinatakpan pero hanggang ngayon hindi pa nagsimula. gano ka muna. That's what that lawyer was saying. Na he will only attend if I will inhibit. Okay. So this is the reason why na
I will let Senator Kiko Pangilinan handle the flood control. Ang problema kay Pangilinan, inakusan din na binibigyan din. Kasama si Sharon Cunita. You will support it, right? I mean, even when the Blue Ribbon was under Senator Ping Lacson, you were one of the few who signed the... I was the vice chair. And masama man ang loob ko because some of those in the report are my colleagues. But I don't have a choice. Eh, may mga nasumita pa sa akin, ba't mo pinirma? Bakit hindi dinamay pangalan mo? Ngayon, kung itutuloy mo, dadamay pangalan mo. Ano ngayon pangyari? Anyan, magkakasama natin para wala kang pakisama. And I said like I'm the vice chair. Yeah. So sabi ko, I really have to, I must sign this. So, tatlong senador, sinita ako, tinanong ako. Kaya, I just signed it. Ngayon, yung daldal dyan na pinagtatakpan, my question to them is, baka kayo may pinagtakpan? Kasi, ba't di kayo pumirma? Diba? Ang tao ang nagtatanong, hindi ang kapwa mo senador. You just have to sign. Yung mga accusing us of cover up, why didn't you sign yung unang Bakit pa pirma? Yung una, kay cover up na ngayon eh. Luko-luko ka ba? Bubo ka. committee report of the Blue Ribbon? Nandoon naman yung pangalan eh. The names of the president was there, Speaker Romualdez, and the names of the senators were mentioned there. Everybody was mentioned there. How come you did? Dapat yan, walang hearing. Dapat may investigasyon na ngayon. Kung talagang sincere kayo na imbestigahan yung flood control project, eh dapat nagpatawag ka na nga, nag-imbestiga ka na sa ngayon kasi walang hearing impeachment. Gago. Not sign? Is it because you did not sign dahil tatamaan yung mga kasama natin? Could that be it? So sino ang nagtatago, di ba? So sino ang Ikaw, trying to nagtatago. stop the Blue Ribbon from investigating na ilabas yung katotohanan? Not us, John. Ang una, yung investigasyon ni Lacson, puro ano yun, daya. Hindi niya pinatawag si Adrian Bersamin na binabanggit ni Lacson. Si Lacson mismo nagsabi na si Adrian Bersamin ay tumanggap ng 7 billion sa armored car na nakalagay. At hinatid ito sa kanya ni Trajib Ulaybar. Pero ang kwento niya, nasa kay ano lang daw yun. Na kay Adrian lang yun. Hindi niya binigay kung kahit kanino. Hindi sana mayaman yung taong yan. At kawawa pa naman, inamay niya sa kaso ang lulo niya na si Bersamin, si Lucas Bersamin, na walang kinalaman dyan. Matindi kayo, maggumawa ng kwento. Pero ang guilty doon ay si BBM. Kasi may ebidensya si Ligarda Libeste, si Leandro Ligarda Libeste Jr. na pumunta sa bahay niya sa Batangas, si Adrian Bersamin, at nagbigay ng sinumpang salaysay. Anong laman ng sinumpang salaysay? Nakalagay doon ng screenshot ng text ni Bongbong Marcos sa kanya at text niya kay Bongbong Marcos na kung saan sinabi niya, Mr. President, nakuha ko na po yung 7 billion kay Trajib Ulaybar. Ano sagot ni Bongbong Marcos? Be good. Ano ibig sabihin, be good? Very good. Tangina. Tinatabunan mo. Eh, masama pa kay Lacson kasi alam niya. At hindi na tinuloy ang investigasyon. Ngayon, ibibigay niya kay Erwin Tolpo. Ganon din ito, hindi niya rin tutuloy. Mga punyeta kayo. O pagpatuloy natin ang pakinig sa mga walang kwenta. Because ako, now I'm the chairman, we will continue the flood control hearing. Of course, sige. Oh. Pero we will make it sure na Ituloy pero siguraduhin daw na ano, hindi makaka-apekto sa iba pang mga issues. So, makapekto sa ibang issues. Eh ano ngayon yan? Ano ibig mo sabihin? kaya nga I will be assigning it to the subcommittee under Senator Kasi niya kay Kiko. Kiko. Pero, we will be setting rules. Okay. Shooting rules, ano, may pero ka. Yung mga pero mo yan, yung pananago, itatago mo. Ngayon, kung yung parehong tao na naman, Romualdez, Saldico, the senators, the president, naisampa na yun nandoon na sa ombudsman. Ombudsman. May bago, ikaw bago.
eh. So we will tackle it again here. Di na siguro, di ba? We should tackle naman pag may mga new names. Kung may mga bagong senator naman na mention, Okay, na bago na senator na mention, si Erwin Cotolpo. kasama sa flood control, may mga bagong congressman, then let's hear it. Sir, anong status nung report ng committee under Ping Lacson We submitted already sa ombudsman. sa ombudsman? Exactly. Bahala nasa disposition of the ombudsman na yun. Eh, yun ang result. Kaya nga, nag-file ng kaso ang ombudsman in fairness against Speaker Martin Romualdez. And then, yun nga, kay Senator Jinggoy. And then, meron pa ngayon, pinag-aaralan nila. So, ongoing naman eh. Kaya nga, they're saying na may pinagtatakpan. Wala kang pinagtatakpan dyan. And we're ready. Ano, Eric Sylvester Tolpo, Amerikano? Wala kang pinagtatakpan? Kakahiya ka. We're ready to investigate. Bendalo. We're waiting kung may mga new charges, may mga individuals na mga bagong names na naman ng individuals, we're ready. Pero, Bagong individual, provided, ready. Ano siya, bagong individual? Kasama ka sa bagong individuals? binago ko naman din ang rules. The rule is, if you come to the Blue Ribbon, you make sumbong, you better have, yung sumbong mo, your complaint, should be backed up by a document or something else. Hindi yung tuturo mo lang, si John Neri tumanggap na maleta. Si ganun tumanggap na maleta. No, it doesn't work like that. From now on, I want affidavit. Okay? Para, Mahirap yung affidavit, Langga. Bakit? Pag nakita nyo pangit ang affidavit, ipapabago nyo. may sinumpaang salaysay ka. Okay? Unlike before kasi, John, anybody, may surprise witness tayo. Hindi darating. No, the rule says, John, na before you admit a witness, kailangan mag-present muna siya ng affidavit niya para ma-review na lahat ng members. Para on the day na he will appear before the Blue Ribbon, Nabibigyan kay advance info kung sino kakasuhan. Mali yun, pangit yun. Kasi naka-take out na yan. Doon sila magdala, huwag na magbigay ng pinibit, bit-bit na lang ebidensya na doon na mismo. Mali yung ginagagawin mo, tangina mo. Gusto mo makita mo na akusasyon sa'yo para makapaghanda kayo? all the members can review his testimony, his statement, his affidavit, and then he will be questioned from that affidavit. I'm glad that you brought up the word sumbong, no? Kasi that's identified with you and your family, no? Your brothers, no? I had the chance to work with Mon when I was in the Inquirer, of course, Senator Rafi, and then you. The three brothers, ang branding nyo is justice, eh. Exactly. No? Is this the kind of justice that you were after when you were... Diyan lang, kakalukuhan yan. Kwento-kwento lang, marami na kwan. Asan, babasagin ko ito. Ipapost ko yung aking motion. Hanggang dyan na lang po, mga kaibigan. Sino pa ba yan nakikinig? Si Ben Liclamador, si Marlene Bundok, si Marlon Reyes, Ben Dalo Tolpo, sino pa? Grace Line, si Kirat TV, si Argo, American citizen yan, Emilda Panganiban, deny pa rin yan ang matulpok. Nako. So Chris Line, sino pang iba? Si Milda Panaligan, bida-bidahan. O kaya, yan ang papel na gusto ng bida-bida sila. So si Jopa, totoo ba na may private, totoo ba may private plane, dalawang yan magkakapatid, si Tolpo Rapi at saka si Tolpo Bendalo. Argo, si Bog Saddam, sabit yan kasi ayaw magpatuloy. So Grace Line, Takahashi Rosita, good afternoon po, Dr. Toto Calcin. Merjan Distrita, Merjan, kumusta ka na? Maulan na araw. Chrissy Rook, Marlene Bundok, si Andrea Gueco, maya pagat panapon. Gani, mahiya pa abak. Bertuldi sa akin. Hanggang dyan na muna tayo ngayon at mababalik tayo mamaya konti. Marlene Bundok, okay.